meron silang sagot sa Hayabusa. Kumbaga kasi yung mid lane na yan, isa yan sa mahirap na patayin ng ng assassin. So parang good pick din Nakita naman natin dito, syempre. Nakakatuwa pagkasama sa panel si Jeff Cutie forever. But we're gonna be moving on sa ating bans. We mentioned Assassin dito, Ling being banned out, Grok na banned out na din, and a possible Shredder kasi meron nga silang Terizla, carry ang binan ng Falcons AP Bren. Wala mo na mag-shred kasi nakita din nila how effective Benny Cutie is pag nagka-carry siya. Kompleto na ang ban sa TLPH side and I can't wait to see honestly kung paano na may utilize to. Siguro Claude? Predicted ba? Predicted ba? Tingnan natin. Hindi ko narinig yung voice line eh. Close enough, Minotaur. Pareha silang may ultimate na kayang kumuha ng 5. Alright, so more thoughts I guess is pag na-land either ni Terizla or ni Aurora yung ultimate nila, maganda talaga because it is the perfect setup para sa Harith dito. Zaman Force and dash in and dash out. I think hindi talaga makukuha yung makulit na Harith dito. Although may Earth Shatter for Team Liquid PH, very, it's gonna depend really well sa timing ng team nila, no? Tigreal, kumbaga, gandang pick din ng Tigreal dito. Ang dami na nilang may counter go or may go na rin sila eh. It's either manggo-go or magka-counter go lang sila. And I really love yung nakita natin na draft so far. It shows na they both really want to challenge yung katapat nila. Penalty zone, may implosion din, and you have quite the burst damage from the teams, yes? Pwede Lancelot dito yung PP Bren Tingin ko kasi wala na siyang pwedeng gamitin na may Nolan pa pala. Lance or Nolan, I think if ever kunin nila yung Lancelot, I think that's very nice because nung AP Bren or kakampi nila si Carl TZ nun, kaya sila may Bren skin di ba? For Lancelot. But they don't care. Benedetta at Kufra, full-on team fight ang kinuha ng Falcons AP Bren. And pinadik mo sana na baka maban yung Claude sa Falcons AP Bren side. Instead, it is open. Kinuha na ng TLPH. Implosion plus Blazing Duet or even the Gina sila as they will be casting our game number 4. Alright. Falcons AP Bren versus Team Liquid PH game number 4. Tingnan natin to, Santi, dahil again, nakuha na nga ng Team Liquid PH yung hinahanap nilang code breaker against FCAP. For FCAP naman, actually, again, lamang pa rin sila dito, Santi, hindi pa rin pwedeng isang tabi yun. Yun nga may 2 wins kasi sila na naipundar na kumpara sa Team Liquid PH na naghahabol, no? Pero nakakagulat for Falcons AP Bren since they prioritized the Harith instead of the Zask. Yung Zask kasi sobrang threat nito madalas hindi pa nga to lumulusot doon sa picking. And sobrang nakakainis siya pagdating sa team fights dahil nga doon sa kanyang ultimate. So, for Falcons AP Bren, sa tingin ko nung pinik nila yung Harith, ready na sila na magpipick ng Zask yan. Kailangan ready na rin tayo ano yung sasagot natin. Pero, maganda rin na napansin mo yung Joed ban. Kasi ngayon, tunay na action na ang makikita natin. Talagang set-upan. Set-upan na, no? Kasi feeling ko yun yung nag-hold back sa mga teams talaga kanina dahil nga, again, one lock target lang kasi yung Joed. So, yung mga pick-offs, laging, okay, isa-isa lang Isa-isa, dala-dalawa, yun lang yung nagiging team fights kanina. Pero ngayon, iba yung storyline, Tigreal, nakuha na yan. And same goes with yung, sabi mo kanina, yung favorite hero mo ni K-Flop TZ, yung Terizla na. Nakuha na ng Falcons AP Bren and for Team Liquid PH. Ngayon, Santi, titingnan natin kasi, again, ito na classic na to Ito na yun, yung classic na pagandahan ng setup talaga to. Kufra, Tigreal, dito natin makikita yung difference ng dalawang roamers, no? Kung sino magaling pumwesto, sino magaling pumining. Kasi alam naman natin, dalawa yan, makunat yan And may game plan talaga sila dito. And for Kyle TZ, ang advantage niya dito is meron siyang ability to evade yung implosion, yung tula. Katulad dun. Naku, na-evade sobrang niya sakto. Kaso nga lang, may chance pa rin na kumunta si Carl TZ dito, but Kyle TZ pa rin talaga makakuha ng retreat, pero napakaganda ng onward. Sabay kuha din. Dalawa ang mahuhuli pero medyo malayo pa ang other members. Falcons AP Bren, hindi na nila pinilit pa yung paghabol, but you right now
isang hit na lang ay maaari siyang mabigyan. Pero mukhang kabaliktaran ang mangyayari. Naku po, si Kyle TZ ay bumalik pa sa gitna para kumuha ng kill. Akala natin magpa-farm na lang siya. Nakita natin sa mapa kanina, bumalik na siya, Tokwa. Grabe, actually, iba yung action Jackson ng FCAP tsaka ng Team Liquid PH. Pero by the way, that first blood is brought to you by 1xBet, ladies and gentlemen. And nasundan pa nga yung first blood na yun ng mga multiple casualties from Team Liquid Grabe yung PH. freeze. Grabe yung freeze, tol. Totoo yan. Kasi iba eh. Kumbaga, ang kalaban mo si Benny Cutie sa lane, ayaw mo bigyan talaga ng mga opportunity yan. Kung mapapansin natin sa minimap, yung Harith, Claude, sobrang kailangan ng tulong ni Benny Cutie as of this moment. And Totoo. there you go, andun agad si Tig. Andun agad si JP to the rescue. Pang-alalay lang, pero kabalik na rin ang mangyayari. Tatry atang i-freeze. Ay, hindi kayang i-freeze. Protecta na sa Torre. So, ngayon, laning-wise, lamang yung gold lane ng Falcons AP Bren. Doon din sa ikot, in terms of gold, may slight lead sila. Kailangan ng Team Liquid PH dito gumante ng kahit isang kill para pambalanse. Pambalanse lang. Tama ka dyan. Kaso ang problema kasi dito, Santi, yung Falcons AP Bren, tuloy-tuloy na sila. Ini-invade na talaga nila. Actually, si Carl TZ dito, meron naman tayong shadow kill. Kaso, yung classic bouncing ball, yayakap si Ogwin. Hindi na matatapa yan, ladies and gentlemen. Now, kailangan tumakas ng Falcons AP Bren dahil nga naman Team Liquid PH. Nandun na ang bilis ng resmo ng trabaan Andyan agad lahat, no? Pero gusto ko i-point out yung napakagandang evade ni Carl TZ doon sa yakap Bilis, no? ni Ogwen. Kung na-delay siya ng kahit split second lang doon sa pag-swipe doon sa kanyang shadow, maaari nga mabigyan siya dahil maka-crowd control siya papunta sa dingding. Pero, iba magiging istorya ngayon, magkakaroon ng turtle dance. Falcons AP Bren, Team Liquid PH, maaari natin sabihin na medyo dikit pa yung mangyayari dito. It's gonna be a 4v4 dance. At ang nagsisimula yung Falcons AP Bren, pero wala yung yakap. Sanji ata ang bibigyan. Enough ata si Flap Easy para patumbahin yung isa. Tapos may crowd control pa, dalawa mahuhuli. Follow up, pero may explosion din naman nagagawin si JP. Panghuli lang din doon kay Ogwen, pero mukhang lugi ata sila sa trade-off. Kasi Roamer kapalit ng mid laner. Nako po, pero hindi pa sila tapos. Actually, yun na daw yun. JP dito, binibigyan lang niya ng vision si Carl TZ. And si Carl TZ will do the work sa retribution, mga kaibigan. And now, 3 versus 3. Ang lalim ni Flap TZ kapag nakuha niya talaga yung Tirizla niya. Pero tingnan natin Santi Andun lang din naman si Kyle. Still, wala pa rin masyadong nangyayari. Pero eto na, sabi ni Daddy JP, okay, let's go Santi! Bibigyan nata dito si Flap, pero kapalit din naman ito si Daddy JP. Count easy, maaaring maipit sa tatlo. Ay! To the rescue with a flicker in! Tapos ang yakap Ogwen to the rescue, pero si Few medyo delikado mula doon sa itinatanim ni Sanji. Pero si Ogwen na may ipit mula dito sa tatlong miyembro, enough naman yung sustain ng isang Kufra ata. Mahati nga ba, pero hindi! Grabe yung si Carl TZ. Habulin niya si Few, pero enough pa naman dahil may shadow. Matapang kasi may escape. Ang daming nangyari sa teamfight na yon, pero konti lang yung mga talagang nabigyan. Actually, 2-2 trade-off lang tayo doon, ladies and gentlemen. Pero yung top lane, kung mapansinin mo, Benny Cutie and Super Marco, wala talagang no? Wala talagang, kumbaga, pagbabago sa ginagawa nila. Okay, kakaunter si Super Marco ng control ng minion wave. Ganon din si Benny Cutie, sasamahan ni JP. Ganon lang yung story May sarili silang mundo. May sarili silang odom sa top side. Tingnan mo naman yung apat na kakampi nila, nagbabalagbagan na sa mga objectives. Wapakil sa mga happenings. Wapakils. Itong dalawang gold laner natin, pero si Ogwen nagsistretching. Sino kaya matatalunan? Kaso nga lang hindi tumama ito kay Carl TZ, kaya naman makakatakas ang Team Liquid PH. Ito yung threat na maaaring mabigay ng Falcons AP Bren, no? Yung surprise talon ni Ogwen. Pero the thing is, mas instant kasi at mas konti yung delay ng Tigreal Flicker Implosion. Totoo yan. Yun yung difference ng dalawa Pero, pag natalunan ni Ogwen si Carl TZ, sobrang maiilang yung Hayabusa. Yun nga yung difference ni Ogwen tsaka ni JP dito, no? In terms of prolonged team fight, lamang yung Falcons AP Bren. Pero sa mga mabilisan, naku po, si Sanji na naman! Ang susunod na bibigyan ng Falcons AP Bren. Grabe, alam talaga nila kung sino yung pinaka-targetin. Pero tingnan mo naman si JP, tingnan mo naman si Flap TZ. Nakuha niya yung penalty zone, connecting on 2. Pero si Daddy JP on the back row, naiwan at bagsak na lang din naman, Santi. Ito pala talaga yung rason kung ba't nag-Benedetta. Ang gandang counter doon sa Zas. Pag nag-ulti yung Zas, nagtatago man siya, isang Alecto final blow lang, para Uy, ang ganda rin ng talon, pero may Blazing Cubit mula kay Benny Cutie. Zaman first naman ang gagamitin, nilatag na ang pero mukhang makakatakas pa naman yung isa. Pero ngayon, tumba si Sanford at mukhang malabo na nga kumuntes pa. Pero isang Shadow, isang Red League, RTZ, anong gagawin? Medyo na late si RTZ dito. Sa Pumasok! Uy, boy! Buhay pa si Ogwen!
Naku po, grabe naman yung boss. What an escape! Grabe actually, Kyle TZ and Carl TZ showing us wonders dito kung paano nga ba gamitin yung mga assassin na ito. Kitang-kita naman natin, Falcons Amy Brende actually has the upper hand doon sa may middle lane. Tapos nung nakuha na nila yung pinaka-target which is si Sanji, go na sila dito with the Benedetta Electro Final Blow. Actually tama yung sinabi mo pag nagtago sa alien si Sanji, may Electro Final Blow nga na talagang DPS tol. Kaya naman makakatakas lang din or mabubundag lang din yung pagtatago ni Sanji. Yun nga paglabas niya pa mismo, nandun siya nakatayo kung saan nakapwesto yung spawn niya. Tapos nakabang pa rin yung Electro Final Blow na nakalatag sa sahig. So, medyo alanganin ang Team Liquid PH pag hindi nila napapwesto ng maganda si Sanji. Kasi isa siya sa mga panggulo dapat Ang so hirap kung siya yung nauuna or siya yung napipick off ng Falcons AP Bren before the fight even starts, ang laking disadvantage na nun para sa Team Liquid. Pero ngayon, labanan Uy, ang sakit Tinanggap ni Benny Cutie lahat Pero Carl TZ, on the other side, Santi, Ayun lang. Solo kill na to, boss. Isang Ugi Shadow kill. Ang original na TZ pa rin talaga ang namayagpag sa pagkakataong ito. Nako, pero teka lang. Ito na naman yung isang original na TZ. Flap TZ against Sanji. Implosion Santi! Aray ko po! Napakaganda ng setup dito ni Daddy JP at si Fio at ang mabibigyan. Andyan yung spawn. Tapos follow up naman ni Pac TZ. Kaso medyo malayo-layo pa ang mga members. Super Marco to the rescue. Andyan na nga yung damage dyan. They're trying to get kills. Kaso nga ng double kill din naman yung mapapalit ni Carl TZ. Atrasa na yung mga players and that is gonna be a 2-for-2 trade. Sobrang dikit ng laban ngayon, Tokwa, kumpara mo sa mga nagyaring laban kanina. Yung first 3 games, puro one-sided. 2 wins ng Falcons, one-sided. Yung 1 win ng Team Liquid PH, one-sided din. It's the very first time na nakita natin sobrang close tong laban dito sa Grand Finals ng 1xBet Supernova. Very evident mga kaibigan, Falcons AP Bren and Team Liquid PH. Eto na daw, championship caliber na Kumbaga kung kanina kasi, may hangover pa yung Team Liquid PH at Falcons AP Bren. Kumbaga nagpapainit pa lang sila. Eto na yung totoong action. Pag bansa Johed, mas maganda na yung mga napapanood natin yan. Dito lang yan sa liga ng 1xBet Supernova. Pero tingnan natin, Ogwen with the positioning. Pero sabi ni Sanford, ako muna. Santi, ano na ba yun? Napaganda naman ang ginawa ditong setup ni Flap. Kaso nga lang si Benny Cutie sa may Gedli. Bumipitik-pitik lang. Double kill na, 3 ang tutumba kapalit lamang ng isang Flap. TZ will go down as well. Team Liquid PH. Nakuha na yung momentum na hinahanap nila. Nako po, eto na nga yun. Team Liquid PH going for the Lord and at the same time going for the middle lane turret. Nakuha na nila yung code para ma-decode yung Falcons AP Bren, Santi. Grabe yung team fight na yun. Kung makikita natin, nag-start off siya doon sa flicker setup ni Sanford. Pinredict lang nila na may tao doon Madalas ginagawa yun kasi pwestuhan naman talaga yun pag-aabangan. So, ni-risk ni Sanford yung flicker niya just for that team fight. Kung wala silang tinamaan doon, back away lang. Back away lang Pero flicker burn yun. So, nakakatuwang tingnan na yung Team Liquid PH, kahit na lamang sila, willing silang mag-take ng risk na gano'n. Kasi, may room for error pa naman lamang tayo. Oo. Tsaka, ito Santi, ang pinaka-aabangan natin. Nandito na yung Lord ng Team Liquid PH. 4, actually make that 5 for Carl TZ. Now, tingnan natin ano yung magiging setup nila. Flap TZ, may conceal play naman tayo. Tamang chani-chani lang ng konti. Pasok dito si Ogwen, bouncing ball. Pero implosion! Sumilikuran! Blazing duel pa dito ni Supermart, ni Benny Cutie actually. And this is it! Pansit, ladies and gentlemen, Team Liquid PH. With just 1 snap, kinuha nila to tie the series against the Team Falcons AP Bren.